May mga tao daw na may mahalagang posisyon sa gawain. Tapos mga Pariseo sila. Salvation for hypocrites. Sino yung mga hypocrites sa panahon natin ngayon? Meron ba? Meron ba mga Pariseo? Ito po sabi ni Ellen White, ha? Sabi ni Ellen White, great evil should be the result of the Pharisaism. So meron daw mga Pariseo which has to a large degree taken possession of those who occupy important positions in the work of God. May mga tao daw na may mahalagang posisyon sa gawain. Tapos mga Pariseo sila. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Ellen White pong nagsabi niyan. Ano po? So, sinong Pariseo sa panahon natin ngayon? Huwag kayo kitin sa paligid ninyo, ha? May isa pa pong quotation. Ay, medyo mahirap basahin. A spirit of Pharisaism has been coming in upon the people of God. So, meron na pumapasok na pagka-Pariseo sa bayan ng Diyos. Who claim to believe the truth for these last days, they are self-satisfied. Satisfied sila eh. Sabi, kami ang true church. Hindi kami nagkakamali ng doktrina. Yun, no? There is no more light for the people of God. Wala na kaming kinakailangan aralin. Alam na namin lahat. Sabi nila, but we are not safe when we take a position that we will not accept anything else than that upon which we have settled as truth. Hindi raw tayo ligtas. Papaliwanan ko, ha. Kapag naniniwala tayo na yung doktrina natin hindi na madadagdagan at ito na talaga yung totoo, hindi daw tayo safe. Okay po? Anong kinakailangan natin gawin? Sabi dito, we should take the Bible. Kinakailangan pong buksan natin ang Biblia and investigate it closely for ourselves at basahin natin sa sarili natin. Mga kapatid, hindi po sapat na nakikinig lang kayo sa nagsisermon ng Biblia. Kinakailangan yung Biblia ninyo, kukunin ninyo at babasahin ninyo sa inyong sarili. Huwag lang kayo makikinig sa sermon ng iba at sabi, nag-aral na ako ng Bible. Hindi po kayo nag-aral ng Bible. Okay yun, mahalagang bahagi din yung pakikinig ng sermon. Pero dapat, tayo mismo, nagbubukas tayo ng Biblia natin at nag-aaral tayo. Naintindihan niyo yung mga bata? Sino sa inyo may mga Bible? Ayan, praise the Lord. Maski maliit, may Bible, praise the Lord. Basahin ninyo, ha? Yung mga Bible, may mga picture eh. May mga pambata. Pero sana po tayo matatanda. Nagbabasa din ng Bible. Hindi ako nahihiya sa Bible ko. Yung Bible ko kasi, sira-sira. Hindi ko kinahihiya yan. Ibig sabihin po niyan, nababasa. Ang nakakahiyang Bible, minsan, nung nagba-Bible study ako sa probinsya, magba-Bible study po kami, meron kaming Bible. Tapos kinuha yung Bible nila sa eskaparate. Tapos, hinipan. Puro alikabok. Yun daw yung Bible nila. Mga kapatid, ang lugar ng Biblia hindi sa eskaparate. Ang lugar ng Biblia sa mga kamay natin tuwing umaga. Binabasa natin at pinagpipray natin yung nababasa natin doon. Yun sabi ni Ellen White eh. Take the Bible, sabi ni Ellen White. Magpatuloy kayong mag-aral. Huwag kayong masatisfied na eto na yung 28 fundamental beliefs namin, hindi yung madadagdag. Pwede pa pong madagdagan yan. Dati nga 27 lang yan eh. Nung una tayo magkasama, di ba 27 pa lang dati yun, Brother Ben? Ngayon 28 na. Baka habang nag-aaral pa tayo ng Bible, madadagdagan pa yan. Because truth is progressive. Nagpapatuloy po. Hindi tayo humihinto sa pag-aaral ng Bible.